Shalom. Have a blessed Sabbath, everyone. Good morning, my dear brothers and sisters. Today is the day that God has made for us to again study His Word. So it's a great privilege that I'm here again standing in front of you, every one of us. So before we start, let us bow our head and let us utter a short prayer. Good morning, Abba Father. Good morning, Lord Yeshua Masai. Good morning, Holy Spirit of God. Lord, I thank you so much for this day that you have given us life. Thank you so much for the gift of life. Thank you for the strength. Thank you for the healing, oh God. And I declare right now that all your people all over the world that is with us right now to hear your word, may your Holy Spirit of God manifest in this space as I declare, oh God, that your word, oh God, is a healing power to us, all my dear brothers and sisters, those that they have invited, oh God, speak to them, Lord Yeshua, through this word that we are going to study in this place. Lord God, you are welcome in this place as I declare that this is holy ground, more of you and less of me, oh God. Thank you so much, Panoon. Hugasan mo ako ng kumukulong banal na dugo mo mula ulo hanggang talampakan ko, sa isip, sa puso, sa salita, sa gawa, sa pakiramdam. Ano man ang mapagkukulang ko, ano man mga bagay na hindi ko nagampanan, hindi ko po nagawa, hindi ko na-comply, Lord God. Lord, I ask your forgiveness right now, oh God, and take over. Lord, gamitin mo lamang ang aking bibig na daluyan ng iyong salita at itago mo lamang ako sa likuran ng cross mo para ang iyong mga salita mo ay aking maihayag lugar ng naaayon lamang sa iyong katotohanan, naaayon lamang sa iyong kaparaanan sa aming buhay. Maraming salamat sa presensya mo sa aming kalagitnaan. Magpadala ka ng billions and legions of angels to surround us, to protect us, and to deliver us from the work of the evil one. Lord, thank you so much for this day. Samahan mo kami, Banal na Espiritu, hanggang sa matapos ang gawain to. In the name of the Lord Yeshua Masai, I pray. Amen. So, good morning again, mga kapatid. Today, our topic for this first and second week is the Christ who is to come. So, my title for today is about Yeshua, our Savior who is to come. Introduction. Our loving Father, Abba, Shiva Shamayim, is merciful, great, mighty, and powerful God. He sent His begotten God into the earth to destroy the devil, humbled Himself in a form of a servant, and obey His Father. So our scripture reading for today is taken from the book of 1 John chapter 1 verse 8. So please bear with me. Pakibasa po natin sa 1 John chapter 1 verse 8. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili at wala sa atin ang katotohanan. Amen? So, number 1, Yeshua HaMashiach is the truth. Amen? So, Yeshua only the truth we only found in Yeshua HaMashiach. So, since from the beginning, we were living in lies, we were living in denial, we were living in a sinful nature. So now that we have, we came to know the truth, which is Yeshua HaMashiach. Let us be in the truth. Let us walk in the truth and His righteousness. So we have to preach the truth about our Savior who is to come. Marami na po ngayon naghahayag ng kanyang salita, but then they are not bold enough to declare the gospel of salvation to the lost souls, especially to our loved ones, especially to our family back home, that still at this very moment they are worshiping idols. Mga sagrado katoliko pa sila. So my dear brothers and sisters, God has chosen us for them, that whatever we receive from the Lord Yeshua Messiah, we need to declare. So we need to preach the gospel. We need to ipangalandakan po natin ang katotohanan na siya lamang po yung buhay na Diyos, na siyang tagapagligtas ng mga tao dito sa mundong ibabaw. Without Him, wala po tayong patutunguhan. So we come to know the truth by the Word of God. Without the Word of God na ating napakinggan through preaching, through Bible studies, we will not able to know the truth. So we thank you so much to those na ginamit ng Panginoon para tayo ay nasira ng kanyang salita.
Because the word of truth ang siyang magpipenetrate sa ating puso, sa ating kaluluwa. So yung word of truth na yun, kailangan po siyang magrema para malakaran natin ang kanyang inuutos sa atin. Theologians have different point of view. So may mga kanya-kanya pong mga katuruan ang mga denominations, mga churches, may mga Baptist, may mga iba-ibang mga may mga katuruan, may mga Iglesia ni Cristo. So, tayo naman, we as Berean, my dear brothers and sisters, at sa mga ibang mga pananampalataya from the different churches, we have to only declare, or we have to only share the truth to those who did not come to know Yeshua as their Lord and Savior, that they will come to know and accept Him, na siya lamang ang Diyos na parating, at kailangan po sa kanyang pagdating, tayo po ay nakahanda para tayo ay makakasama pagdating ng panahon. Amen. So, we Bereans are back to the Bible and this only what is in the Holy Bible. Hindi po tayo pwede na mamili lang ng mga scriptural verses na ipipreach natin. But, we need to teach. So, kaya po, when we start reading the Bible from cover to cover po yan. Mag-start po tayo from Genesis to Revelation. Hindi po pwede na mag-stick lang tayo sa Psalms or doon lamang sa may mga pinipreach na mga blessings or sa mga healing lamang. No. We need to start from cover to cover. Amen? So when we are going to buy our very own Bible, my dear brothers and sisters, we will start from the beginning. We will get to know how God created the world, how God created everything as far as we can see, kung paano po yan niya ginanap, paano po nangyari ang lahat, until Revelation. So, those that are happening now in this world, like yung mga dilubyo, may mga wars, may mga earthquake, may mga typhoon sa Pilipinas, matatagpuan po natin yan doon sa Revelation. Amen? So, in John chapter 14 verse 6, Holy Spirit, bless your holy word. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. So, Jesus said, wala pong sinabi na si Mama Mary, walang sinabi na St. Peter, walang sinabi na St. Christopher, walang sinabi na Apo na Makpakan, walang sinabi na kung sino-sino man dyan. Ang sinabi dito sa kanyang salita in John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, kanino lamang yung daan na makakapagdala sa atin sa luklukan ng Diyos amang nasa langit? Si Jesus lamang. Sino po siya? Siya po yung napako sa cross. So, my dear brothers and sisters, as we go on, kailangan po, bago tayo mag-conclusion mamaya, if you are willing and you are now ready to accept Him as your Lord, Savior, and Master of your life, you have to have the relationship. Kailangan po natin siyang tanggapin. Dahil si Jesus lamang ang siyang tanging daan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Wala na pong ibang pangalan. Amen? The Word became flesh. Yeshua HaMashiach, the Son of God, so that He will taste death. Amen? So, nagkatawa ang tao po siya. Siya po yung namatay sa pamamagitan po ng kanyang pagkamatay. Tayo po ay nalinis sa ating makasalanan. Hindi po pwede na ibang tao ang mamatay kasi before pa lang na plano na po na siya talaga yung gagamitin. Na siya po yung mamamatay para ma-fulfill yung Father's will, yung purpose ng Panginoon. Amen. So, and John 1:14, Holy Spirit, bless you, O Lord. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Amen. So, kailangan po siyang magkatawang tao. So, kaya ngayon, my dear brothers and sisters, tayo po ay mga tao, marami po tayong nararamdaman. Minsan, nasasaktan tayo. Minsan, nawawalan tayo ng gana. Minsan, nanlalamig tayo sa pananampalataya. Marami tayong mga karamdaman. Naramdaman din po yan ng ating Panginoong Diyos anak. Pero hindi po siya nagreklamo. Hindi po siya nag-give up. Bagkus, He modeled us a form of a servant. Siya po yung pinakamodelo kung paano po niya
sinuko ang kanyang sarili. He humbled himself even to the point of death. Sa kanyang pagkamatay, tayo po ay nalinis sa ating makasalanan. Number 2, Christian doctrines are made up of humans. Amen? So yun yung sinasabi ko kanina, na hindi ka po pwedeng mag-focus lamang sa mga Bible verses na hindi mo siya binasa ng buo. Kasi hindi po natin siya maiintindihan kung nakafocus ka lamang sa iisang book lang, doon ka lang sa may mga blessings na makukuha ka. Hindi po yun ang tinuro ng Panginoon sa atin. Amen? So, doctrines do not comply the whole Bible. So, nagpipick up lang sila. They pick up only few verses and it causes a clash. It is inevitable. Amen? So, kaya nga naman, nawiwindang minsan ang mga tao kasi pag may mga nasharean na tayo, kung na-experience nyo, my dear brothers and sisters, during your time, kung kayo po ay naghayo at mayroon kayong nasharean at mayroon na siyang idea at nalaman niya na sabihin na Christian din naman ako, naka-attend na ako one time sa ganitong church. So, sometimes they claim na alam na nila lahat. Pero, we as believers and followers of Jesus Christ, kailangan po yung lamang gusto ng Panginoon na walang shortcut. Hindi po pwede na dagdagan, hindi po pwedeng bawasan ang tinuturo ng Panginoon sa atin, sa kanyang banal na salita. Amen? So, Christian doctrines mislead and it's contradictory to the Bible. Marami pong nawindang ng pananampalataya kasi contradict. Magka-clash po talaga siya. Hindi po parehas ang mga sinasabing katuruan. Those under the doctrine teachings cannot accept and agree what is the truth. Amen? Kasi nga, hindi naman yung tinuro sa kanila. So, kung ano ang tinuro sa kanila, hindi na sila nagsaliksik. So, stagnant sila. Amen? Tayo naman, if we are going to hear the sermon, we need to double check and we need to test the spirit also kung ito ba ay nanggaling sa Panginoon or ito ba ay human knowledge lamang. Amen? That's why He has given us the wisdom. He has given us His holy book. Ito po yung ating gabay. Ito po yung ating araw-araw na pagkaing spiritual. Amen? So, this see that the universe is spiritual. Magkaiba po ang pananampalataya natin. Magkaiba po ang pananaw nila about sa universe. So, they see, in doctrines, they see that the universe is spiritual. Heaven is a spiritual realm. The angel that's seen in heaven is found in the universe. Amen? So, may mga nagsasabi rin na mayroong mga maliliit na anghel. Our angels is napakalaki, as in sobrang laki ang angels based sa sinabi ni Bishop na sobrang laki ng mga anghel. Kung tayo po ay nakakita na ng mga anghel, my dear brothers and sisters, yung maliit po ng mga anghel, yun lamang po yung naka-assign sa mga baby. Pero tayo po, yung mga anghel natin na naka-assign sa atin, malalaki po sila. Amen? So kailangan po, wag tayong mawindang, my dear brothers and sisters. Churches regarded the universe as heaven, as a spiritual world. But for us, we see this universe is Hades. Amen? So, ang universe po dito po nag-uumpisa kung saan yung ginagawa ng kampo ni Satanas. Dito po naghahasik ng lagim mga kampo ni Satanas. Yun po yung nagbibigay ng distraction sa ating pananampalataya, nagdi-divide ng ating mga relasyon sa ating mga magulang, yung mga mag-asawa pinaghihiwalay, yung mga tao ginagawang murderer, ginagawang prostitute. So, this universe na nakikita po natin is Hades. Amen? They follow general doctrines and they cannot accept it. It's a shock for them. Hindi po nila matanggap yung katotohanan na ito ang katotohanan, my dear brothers and sisters. Doctrines have no authority. It is made up in the first place with few choices of the Bible verse only. So, kung nag-stick ka lamang sa iisang Bible verse na nabasa mo at hindi ka na nagsaliksik sa iba. Di ba? Pag nagbasa po tayo, kagaya ng Matthew chapter 4 verse 4, matatagpuan mo rin siya sa Luke 4:4. Iisa lamang po ang sinasabi niya dito. Amen? So, kung tayo po
ay nakapokus lamang sa iisang verse or iisang book lamang in the Bible, you are part of the doctrine. Nasa ano ka, nagpa-practice ka ng doktrina, hindi mo inaano ang Panginoon, hindi mo inuunor yung sinasabi niya na kailangan po ang ating pagbabasa ng Biblia is cover to cover. So start po tayo sa Genesis hanggang sa Revelation po para mas maintindihan natin, ma-internalize natin yung kanyang mga kapangyarihan, yung kanyang ginawa dito sa mundong ibabaw from the creation until kung kailan po siya darating, diyon po natin siya malalaman. Pero walang sino man ang nakakaalam. Amen? Siya lamang po ang mas nakakaalam. So, magiging natin ito, magiging kung sa sasakyan pa, magiging GPS po natin ito sa bawat araw ng ating buhay. Amen? So, to put this concisely, doctrine is protected by the state to govern power, limiting the understanding of the Bible as a result. So, limitado lamang po yung ating nalalaman kasi nga, iilan lang yung binabasa natin. Hindi po natin nabasa yung buong Biblia, hindi po natin naintindihan. So, kung ano lamang yung tinuro ng mga elders natin sa atin, doon lamang po tayo nag-stick. Kaya nga naman, kung naka-encounter tayo ng mas may alam sa Biblia, siyempre, parang masyak tayo, ay, ganun pala yun. Bakit ganito sabi na ganito? Bakit sabi na ganun? So, we have to test the spirit also. Kung ito ba ay nanggaling talaga sa Panginoon, yung ating sinusundan na pananampalataya. Kung ito ba ay talagang kalooban ng Panginoon, mga pangyayari na to, mga katuron na to, hindi. So, we will come to know kung ito ba ay doktrina or ito po ay back to the Bible basis. Amen? 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, Holy Spirit, bless you, O Lord. All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. Amen? So, kailangan po ma-equip tayo sa kanyang mga banal na salita. Kailangan po magiging yung katuruan niya, we have to do it in action, hindi lamang natin siya binabasa. Kailangan din po natin siyang isang buhay, yung kanyang mga salita. Amen? Minsan nagtuturo tayo, pero mismong tayo, hindi naman natin nalalakaran yung tinuturo natin. Amen? So, it will come to us first, before others, yung tinuturuan natin. Dapat magre-reflect muna sa atin. Amen? So, number 3, Bible, the word of truth. The Bible gives us wisdom, knowledge, and understanding. It will direct us, guide us, and teach us. It will also rebuke us. So, ang Biblia po, siya po yung all-in-one natin na kailangan sa araw-araw. Siya po yung magdadala sa atin sa kaliwanagan. Kung tayo man ay guguluhan, kung tayo man po ay nabibigatan, there is healing in His Word. There is power in His Word. There is mararamdaman natin pag tayo po ay puspos ng kanyang banal na salita. Mararamdaman natin mayroon siyang peace. There is a peace of mind, there is a peace of heart. Amen? And it gives us wisdom. It will direct us kung ano po ang kailangan natin gawin. The Bible is richer. Bible is not a doctrine. Amen? So mayaman po. Mayaman ang kanyang salita. So, anong sabi niya sa kanyang salita? In John 1:1. Pag tayo po ay parating nagbabasa ng kanyang Biblia, we are talking to God, and when we are praying, God is pag tayo po ay nagbabasa ng kanyang mga salita, God is speaking to us. When we are praying, we are speaking to God. Amen. So, it's a two-way po. Kung kailangan po talaga mapuspos tayo ng kanyang banal na salita, kasi God will speak to us through His Word. Amen. So, kung wala naman po tayong mga nababasa, kahit na isang chapter lamang in a day, wala pong ipapaalala ang banal na Espiritu sa atin. So, kailangan, let us all have the habit na magbasa talaga ng kanyang salita. Kahit na isang chapter lang, kung hindi natin kaya ng maraming chapter sa isang araw, at least meron tayong panangga, meron tayong food for our soul. Amen? The clash between us and doctrines is inevitable, unavoidable, my dear brothers and sisters. Nagka-clash talaga yan. Talagang, yun nga, example ko lamang po, dahil kami po kasi,
or tayo as dito sa Holy Churches, hindi na po kumakain ng karne ng baboy. But then, doon sa kapatid ko dati na nasa Singapore, when I speak to her na yun nga, dapat hindi na rin siya kumakain ng baboy. So, ang katuruan, ang sinabi sa kanya is, once na nahugasan na yung isang bagay is nilinis na. So, that is, di ba nga sabi sa kanyang salita na, Jesus is the same yesterday, today, and forever. So, ang kanyang salita ay hindi po nagbabago kahit na ilang libong taon pa ang nagdaan. Basta sinabi niya yun sa kanyang salita, hindi po yun nagbabago. Saan natin kinuha yung word na pag hinugasan na is nilinis na. Amen? So, hindi po natin pwedeng i-twist ang kanyang banal na salita. Amen? So, He has given us the Holy Spirit of God, which is more important than the theology. Amen? Kung mayroon po tayong banal na espiritu na siyang nananahan sa ating puso, magkakaroon po tayo ng malawak na pananampalataya. Hindi po tayo kailanman mawiwindang kung mayroon banal na espiritu sa ating puso na nananahan. It's much more important than yung mga pinag-aralan natin kung tayo man ay nag-graduate as valedictorian or as kung pinaka mataas man ng hakot ng mga medals noong tayo ay nag-aaral pa, kung ano-ano pang mga klase ng with honors. But the most important na magkaroon po tayo is the Holy Spirit of God. Amen? It's a package po kung mayroon po tayong Holy Spirit of God and the triunity of God, God the Father, the Son, and the Holy Spirit of God. Kahit na po gaano ka man kayaman kung wala kang relasyon sa Panginoon, is nothing. So, sabi niya naman dito, the Holy Spirit which is more important than the theology. Amen? So, minsan kasi, kahit naman nakapag-aral na po tayo sa theology, kung hindi naman natin siya talaga totally na nagampanan at nagawa yung inutos ng Panginoon sa atin. But with the Holy Spirit of God, we were able to do it. Amen? So, kailangan po, nandyan palagi ang banal na espiritu. Kailangan po hindi siya mahiwalay sa ating puso, sa ating buhay. Amen? So, Yeshua HaMashiach is more important than the Constitution. We have to understand clearly that Yeshua HaMashiach is more important than any other. Amen? So, sino ba ang mas important sa inyo, my dear brothers and sisters? Ngayon na Friday po ngayon, mas importante ba sa inyo ang pamilya nyo? Kasi family day? Kasi isang araw lang, sa isang linggo kayo nagkasama-sama, magkita-kita. Sino ba ang mas importante sa inyo ngayon? Tatanungin ko rin ang sarili, tatanungin ko rin sa iyo, kayong my dear brothers and sisters na nakikinig, sino ba ang mas importante sa buhay natin ngayon? Yun bang paglalaban natin? Yun bang pagluluto natin? Yun bang pamamalingkin natin? Yun bang pamilya natin na isang linggo lang tayo magkita-kita? Or yung kanyang banal na salita na maririnig lamang natin in 1 hour? Sabihin na natin, maximum of 1 hour. Amen? So, let us examine ourselves. Assist po natin ang ating sarili kung nasaan ba tayo ngayon, my dear brothers and sisters. And Berea, we see the universe as Hades, where Satan rebelled against God. Amen? So, malalim ang katuruan ng Berea, my dear brothers and sisters. So, kailangan po natin maintindihan kung saan po tayo nag-stand sa ating pananampalataya. 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 16, Holy Spirit, bless your holy word. And how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Amen. So, wag po tayong masaktan kung may mga ginagamit ang Panginoon sa ating buhay, na i-correct po tayo, na pinagsasabihan po tayo. Kasi, we are blessed na kung may nagsasabi sa atin, ay sister, nalihis ka na yata ng landas, mali yung ginagawa mo. Hindi tama yung ginawa mong desisyon. Hindi tama yung relasyon na pinasok mo. Hindi tama yung ginawa mo na na ganito. So, we are so blessed. Kung mayroong isa sa atin, may nagsasabi sa atin na, ay, ganito dapat, ganito ganun. So, we have to be open-minded. Kailangan po, pag may nagsabi sa atin ng ganun, we have to embrace it at magpasalamat tayo sa kanila. Kasi, kung walang na ginagamit ang Panginoon through sermons, through Bible studies, minsan kasi akala natin
tayo ay laging pinapatamaan, tayo na lang lagi ang nakikita. Hindi. Kasi hindi rin po ako mag-grow. This is my personal testimony, my dear brothers and sisters. Siguro kung wala yung Word of God na every Friday or Saturday noon na napakinggan ko through Bishop Lily sa kanyang sermon, siguro wala din po ako ngayon dito sa pananampalataya. So by the Word of God na aking napakinggan, na nagrema sa aking puso, na siyang nag-convict sa akin na yung mga malikong mga pinaggagawa, maling mga decision ko, yung maling relasyon na aking napuntahan. It strikes my heart. And sabi nga, the truth will set you free. Masakit man siya, pero it will set you free. Amen? So, my dear brothers and sisters, hindi po madali, pero walang mahirap kung i-surrender natin sa Panginoon. Yeshua in a form of a servant. Amen? So, paano nga ba ang ating Panginoon? Paano niya minodel ang kanyang pagiging servant? He humbled himself a little lower than the angels, but crowned with glory and honor. Amen? Hallelujah. Son of God is a little lower than the angels. Bakit? Paano po? He has to taste death in form of a servant. Kaya nga po siya nagkatawang tao, kaya po siya bumaba dito sa lupa para po siya ay mamatay. At sa kanyang pagkamatay, mapufulfill po yung plinano na ng Panginoon. Amen? So, he obeyed God to the point of death. Hindi po siya nagreklamo. Hindi po kagaya natin na pag inuutusan tayo, nagrereklamo tayo, inuutusan din natin ang iba nating kasamahan. Or nagtuturo tayo ng iba. Amen? So, he modeled us a form of a servant. Wala siyang keme, hindi po siya nagdalawang isip, bagkus he really humbled himself even to the point of death. Sino ba naman ang pwedeng mag-humble ng ganyan sa mga henerasyon na to, lalong-lalo na yung mga kabataan? Pag inutusan mo bumili ng asin, uutusan din yung kapatid. Yung kapatid na inuutusan, uutusan din hanggang sa yung nag-utos siya na lang ang kusang gagawa. Amen? Di ba? Nararanasan natin yan. My dear brothers and sisters, huwag ka na lang mag-utos. Kasi sasama pa ang loob mo sa magiging reaction or magiging sagot. Amen? So, imbis na sabi nga, pag nagturo ka, iisa yung nakaturo sa kaharap mo, pero yung tatlong daliri mo nakaturo sa'yo. Amen? So, ganun dapat, we need to model a servant. Magkaroon tayo ng hindi lamang sa pagiging natin dito sa mundong ibabaw, bagkus i-model po natin kung paano po yung pinakita ng Panginoong Diyos Anak, kung paano po siya nag-obey sa Panginoong Yeshua Mashiach. We need also to obey the Lord Yeshua Mashiach until He will come to take us. He came in a form of man with flesh to taste death. Amen? To be obedient forever to the Father. Hindi nga po tayo obedient forever eh. Amen? Minsan nakapag-obey, mas maraming beses disobedient. Minsan naging faithful naman sa pagbibigay ng tithes, sa paggawa ng mga gawain, naging on time sa pagpasa ng report. Mas maraming beses walang ginawang report. Ako yun. Amen? So, my dear brothers and sisters, ganun talaga ang natin ngayon. Hindi naman po mahirap mag-obey sa Panginoon, pero ginagawa natin po siyang mahirap dahil po sa katamaran natin, dahil in-entertain natin eh. Amen? Yun nga, nakakasad na isipin na minsan sinisisi natin ang Panginoon or sinisisi natin ang ibang tao bagkus sarili nating kagagawan. Wag natin ituro ang iba kasi ang ating sarili mismo ang sisihin natin. Amen? So, Philippians chapter 2 verse 8, Holy Spirit, bless you, Lord. Being found in the appearance as man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Amen? So, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Amen? So, iba naman yung ginagawa ng mga nasa Pilipinas na nagpapapako sila sa krus. Hindi po yun nakakapagpatawad ng kasalanan. Bagkus, dinadagdagan nila yung kasalanan nila sa pagpapapako sa krus. Isa lamang beses napako ang krus
sa cross of Calvary. Hindi po siya kailangan ulit-ulitin kada Semana Santa or taon-taon. People nowadays are hard-headed. Couldn't obey simple instruction. Napakahirap ngayon. Kahit na siguro ulit-ulitin mong sabihin sa isang linggo siguro, napakahirap mag-obey ang tao ngayon. Kahit na nanampalataya na, may alam na natin ang katotohanan, mas more yung mga wala pang pagkakakilala sa Panginoon. At least, sila wala pang pagkakakilala sa Panginoon. Hindi pa nila nalalaman ang katotohanan na bawal palang gawin ito, bawal palang gawin iyon. Mas higit sa atin na tayo ay nagkakasala kasi alam na po natin ang katotohanan pero hindi po natin siya kayang i-uwi. Amen? So pag sinabi, ito nga, laging ito ang hindi pa, sabi ko nga sa isip-isip ko, ang oras, ang hindi pa naboborn again kasi laging late ang oras. Amen? So believers who came to know the truth still couldn't obey fully to the Father. So unbelievers too much more difficult to obey God. Huwag tayong magtaka. Huwag natin tignan ng ibang tao na bakit hindi pa siya nagbabago. Bakit ang sarili ba natin, nagbago na ba tayo? Amen? Huwag natin asahan ng iba na magbago na sila para sa atin. Bakit tayo ba? Nagbago na ba tayo para sa ating Panginoon? Humans are a model of a servant and angels are human servant too. Hebrews chapter 1 verse 14, Holy Spirit bless you, O Lord. Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? Amen. So may mga anghel po tayo. Tayo po na tumanggap ng buong puso sa Panginoon at nagtiwala, may mga anghel po naka-assign sa atin. So kung tayo po ay manatiling tapat hanggang wakas, ang ating mga anghel po ay nandyan lamang din po. Pero kung tayo ay maging wicked, tayo po ay mawindang sa pananampalataya, maging malihis tayo sa landas, ang maanghel po natin, magiging wicked, wicked spirit sila. So, mahirap, hindi na po natin sila maibabalik sa not unless na tayo po ay magtuloy-tuloy sa ating pananampalataya at sa paglakad sa ating Panginoon patungo sa kanyang katotohanan. Hebrews chapter 2 verses 5 onwards, Holy Spirit bless your holy word. We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. For since the message spoken through angels was binding, and every violation and disobedience received its just punishment, how shall we escape if we ignore so great a salvation? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard Him. Amen. God also testified to it by signs, wonders, and various miracles, and by gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. Amen. So, sino po ba yung mga inassign niya na nakarinig na sa kanya noong araw pa? Diba, may mga fivefold fivefold. May teacher, may prophet, may apostles, may, sino pa yung iba? May teachers, apostles, preachers, disciples, at nakalimutan ko yung isa. So, mayroon po yung 5 na, yung evangelist. Mayroon pong 5 yan na ginamit ang Panginoon. So, yung po yung mga trabaho nila, may mga kanya-kanya po yung kagaya ng katawan po natin, hindi pwedeng mata lang ang mayroon tayo. Kailangan po may kamay, may bunganga, may mga paa, may mga tiyan. So, magkakaiba po ang function yan, my dear brothers and sisters. So, kaya nga naman sabi niya dito sa kanyang salita, this salvation which was first announced by the Lord was confirmed to us by those who heard Him. So, nag-reveal po siya sa mga pinili niya na siya po ang ginamit din para tayo ay makakilala sa Kanya through them. So, yung mga ginagamit ng Panginoon sa atin ngayon, my dear brothers and sisters, pasalamatin natin sila dahil sila po yung pinadala ng Panginoon para tayo ay makakilala sa Kanyang katotohanan. Jesus made fully human. And verse 5, it is not to angels that He has subjected the world to come, about which we are speaking. Amen. So, naplano na po long time ago na siya po talaga ang mamamatay para sa sanlibutan to the fulfillment of God the Father's plan and purpose. Amen. Number 5, Yeshua our Savior is to come. Yeshua made Himself known to man. Sa paanong paraan po? Nagkatawang tao po siya. Siya po ay
Hindi po lingid sa atin kahit nung Katoliko pa tayo, my dear brothers and sisters, na siya po talaga ang namatay sa krus. Pero nung nasa Katoliko po tayo, hindi talaga natin naintindihan bakit nga ba siya ang napako sa krus. Bakit po siya namatay. Ang akala po natin nagpakamatay siya sa krus, pero hindi po siya nagpakamatay. Namatay po siya sa krus. Siya po ang ginamit para sa atin. The Son of Begotten God made known to mankind. So, kaya nga naman nagpadala siya ng mga mensahero all over the world. May mga ginagamit po yan ng mensahero. Nasa sa atin na lamang po, nasa mga tao na lamang yan kung tatanggapin nila ang katotohanan na tinuturo ng mga mensahero na pinadala ng Panginoon. Maalala po natin doon sa kwento ng The Rich Man and Lazarus, na yung rich man, nandun na siya sa dagat-dagatang apoy. Pero si Lazarus nakita niya at sinabi niya, Father Abraham, utusan mo naman si Lazarus na isawsaw ang kanyang daliri para lang maibsan yung init na aking nararamdaman. At utusan mo yung mga mensahero mo na puntahan nila ang aking pamilya para hindi nila maranasan yung nararanasan ko ngayon. It's too late na. Di ba? Paano kung pagdating ng panahon na ang mga pamilya natin na ating sinisiran is hindi pa rin talaga sila tumatanggap ng katotohanan at sabihin nilang, Katoliko akong pinanganak, Katoliko akong mamamatay. Yun ang nakakalungkot isipin, my dear brothers and sisters. Walang patutunguhan ang ating kaluluwa kung iyon ang ating paninindigan. So ngayon pa lang, mag-isip-isip na tayo. Kailangan natin tanggapin ang katotohanan na ang pagiging Katoliko ay walang patutunguhan. Amen? Kailangan po natin magkaroon ng relasyon. Tanggapin po natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas at manahan siya dito sa ating puso. We have to be born again Christian. Amen? Basahin po natin yan sa John 3:1-7. Amen? So, open your book po. Balikan niyo po yan mamay. Markahan niyo po yan. Basahin niyo po yan. Bakit kailangan po natin mag-born again? And without Jesus Christ of Nazareth, kung hindi po natin siya tatanggapin as I have read earlier and in our scripture na scriptural verse na binasa natin sa yung inano natin kanina, number one yata yun, wala pong makakarating sa Diyos amang nasa langit kung wala si Jesus na siyang namatay sa krus, kung wala kang relasyon sa Panginoong Jesus. Amen? So the appearance of man is at hand. Malapit na pong mangyari yung kanyang pagbabalik. So, kaya nga naman, ini-encourage namin kayo, my dear brothers and sisters, lalo na yung mga baguhan na nakikinig sa ngayon. This is now the time. Hindi po ito coincidence or hindi po ito aksidente na nakakinig kayo ng kanyang mga salita. So, the Son of Begotten God made known to mankind through sa mga nagpipreach, sa mga naghahayo, sa mga nagba-Bible study, sa mga ginagamit through live streaming na mga pag naghahayag ng kanyang mga salita. Bakit? Kasi nalalapit na po ang kanyang pagbabalik at gusto ng Panginoon na lahat ay makabalik sa kanya ng buo. Pero, yun nga, kung sino lamang ang tatanggap sa kanya at magtiwala sa kanya, manatili hanggang wakas, sila lamang po yung maliligtas. My dear brothers and sisters, this is now the time, this is a warning to us na kailangan natin mag-stand firm sa ating pananampalataya. Anumang dilubyo ang darating, anumang klaseng kabigat ng problema yan, we need to stand firm na hindi po natin ipagpapalit ang ating pananampalataya. Ang marka ng microchips as 666 nag-umpisa na sa ibang lugar. So, wag po tayong magpapamarka ng 666. Kailangan po we will stand firm in our faith. Mas pipiliin na lamang po natin mamatay na kasama ang Panginoon kaysa magpamarka tayo ng 666 or microchips. Once na minarkahan ka na ng 666 or microchips, pagmamay-ari ka ng Satanas. Hindi ka na makakabalik pa sa Panginoon kasi binigyan mo na siya ng otoridad na mag-roll over ng iyong buhay. So, never ever. So, we are praying every night na yung vaccines na mahahanapan ng mga
scientists or researchers ay walang naka-insert or wala pong nakahalong 666 or microchips. Kasi kung ganun po ang mangyayari, tatak satanas na po tayo, hindi, wala na po yung tatak ng Panginoon sa ating forehead. Amen. So nakakalungkot. Kailangan po natin magmatsyag at kailangan po natin magpatuloy sa ating pagsasaliksik sa kanyang katotohanan para hindi po tayo mawindang sa ating pananampalataya, my dear brothers and sisters. Galatians chapter 3, verses 13 to 14, Holy Spirit, bless your holy word. Christ paid the price to free us from the curse that the laws in Moses teachings bring by becoming cursed instead of us. Scripture says everyone who is hung on a tree is cursed. Christ paid the price so that the blessing promised to Abraham would come to all the people of the world through Jesus Christ, and we would receive the promise through faith. Promise Spirit through faith. Amen. So, kailangan po mga kapatid, bigyan natin ng kahalagahan. Pahalagahan po natin. We need to treasure yung pagkamatay ng ating Panginoong Diyos Anak sa cross of Calvary. Na siya po yung nahagupit, siya po yung namatay, siya po yung nasaktan, siya po yung tumamo ng lahat ng mga kahirapan. At tayo nga, kunting kahirapan lang minsan ang bilis nating mag-ano. At yung sa iba pa, ang nagiging last resort nila is magpakamatay. That is not the end of everything. Wag din po natin kikitilin ang ating sariling buhay. Wala tayong karapatan na kitilin ang ating buhay. Amen. So, yung mga doktrina na ating napapakinggan, kung wala pa tayo sa pananampalataya, o mga doktrina na ating pinanindigan na hindi naman ito yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay, kailangan po natin puksain na, kailangan na natin ibahin, kailangan na natin, we need to stand in the truth, that the truth will set us free. And He is forever obedient to the Father, even to the point of death. Amen. So, siya po ang Diyos Anak, siya po ang forever faithful, forever obedient, forever humble, in a form of a servant. Tayo po ba ay humble? Minsan humble lang tayo pag nakaharap yung mga pastor natin. Minsan humble lang tayo pag tayo ay may gusto. Pag wala tayong gusto, nako, laging pasinghal ang pakikipagsalita. Laging padabog. Laging ano. Amen? So, Yeshua HaMashiach, the Son of God, is a model of servant. Siya po yung pinaka-model. Minsan hindi po natin ito nagagawa. Ang hirap minsan kasi inuudyukan tayo makampo ni Satanas. Binibigyan tayo ng short-tempered para tayo ay madaling magalit, para tayo ay madaling mainis at wala tayong self-control. Yun ang pinakamahirap sa 9 fruits of the Holy Spirit. Pinakalas yung self-control at yun yung pinakamahirap na mayroon ang isang tao. Amen? But by the help of the Holy Spirit of God, wala pong mahirap. Amen? 1 John 3:8, Holy Spirit, bless your word. The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. So, ito po yung yung text natin, 1 John 3:8. The reason why God, the Son of the begotten God, Yeshua HaMashiach, appeared was to destroy the devil's work. Number 6, heaven was created for the Son. The Son of Man must sit on the throne to inherit heaven. Heaven is where the throne of God, where the name of God be glorified. He has to inherit heaven as a Son of Man. Amen? So, my dear brothers and sisters, kaya nga naman, create ang Panginoon, ang heaven is for the Son. Amen? Who is the Son? Sino nga ba ang ating Diyos Anak? The Son of Man, temporary, little lower than the angels. Kasi po, nagkatawang tao siya. Siya po kasi yung namatay para sa ikago-glorify ng ating Panginoon. So, Hebrews chapter 2, verse 9, Holy Spirit, bless you, Holy Word. But we do see Jesus, who was made lower than the angels for a little while, now crowned with glory and honor, because He suffered death, so that by the grace of God, He might taste death for everyone. Amen. So, He has tasted death for everyone. Para po sa atin, sanglibutan. So, siya po yung naplano na long time ago na mamamatay para sa buong mundong ibabaw. Hindi po sinabi ng Panginoon na kada taon na lamang
mayroon nagpapapako sa krus. Buhay na po siya. Hindi na po siya patay. Amen? So, number 2, lowered himself in a form of a servant. So, ito nga pa ulit-ulit na sinasabi sa, sabi ni Dr. Kidong Kim, paulit-ulit niya itong sinasabi na, ang Panginoon Diyos Anak is a model of a servant. So, tayo ba? Model ba tayo ng ng servant? Or tayo yung laging sinisilbihan? Out. Human is a model of servant or model servant of God. Amen. Hebrews chapter 2 verses 5 to 8. Holy Spirit bless your whole word. But we do see Jesus, who was made lower than the angels, for a little while, now crowned with glory and honor, because he suffered death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. Number 3, Yeshua sentenced to death. The penalty was lowest form of death it was a curse. So, yung pagkamatay po ng Panginoon, binasa ko kanina, that curse is everyone who hung on the tree. Curse po yun kasi hindi naman po siya ang nagkasala. Hindi naman po siya, pero siya po ang nilaan ng Panginoon. Nakaplano na po yan long time ago. Bago pa man po siya nilalang. Bago pa man he was still in the bosom of the Father, pero naplano na po na siya talaga ang mamamatay. So, inako niya po yung mga curses na yan na dapat na para sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Number John 3:16, Holy Spirit bless you, Lord. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Amen. So, ito lamang yung alam ko din na verse nung nasa Katoliko pa ako, pero hindi ko po siya naintindihan. Number 4, to be submitted to God is, kailangan po niyang mag-obey, kailangan niya pong mag-humble himself in a form of a servant para po magampanan niya yung plinano ng Panginoon to die for everyone, to die pa to destroy the devil's work. Amen. So, my dear brothers and sisters, I hope and pray na sa mga oras na to, isipin po natin kung nasaan na nga po tayo sa pananampalataya. Kung may mga bagay pa po tayo na hindi nagagawa or hindi na isusuko sa Panginoon, this is now the time na isurrender natin ang Panginoon. Kung tayo po ay baguhan sa mga oras na to at wala pa po tayong relasyon sa Panginoon, this is now the time that you will pray with me with an audible voice, my dear brothers and sisters. Kailangan po natin siyang papasukin dito sa ating puso at manahan siya sa puso natin, at siya po ang ating magiging Diyos na tagapagligtas habang buhay hanggang sa kanyang pagbabalik. So, let us pray the sinner's prayer. Lakasan po natin mga kapatid, huwag po tayo mahiya, kasi kung tayo po ay nagbubulong lamang, hindi po yan maririnig ng kampo ni Satanas. So, let us pray loudly. Heavenly Father, I acknowledge that the separation between us is because of my sin. I confess that I have sinned and have fallen far short of your glory. I thank you, Lord, that you sent your Son, Jesus Christ of Nazareth, to pay the penalty for my sin. I believe that he died on the cross for me. I believe that you raised Jesus from the dead, and I am sorry, Lord, for my sins, and I ask you to forgive and cleanse me for all the filthy things I have committed. And I want to turn away from everything the Bible calls sin and receive Yeshua HaMashiach as my Lord, Savior, and Master of my life. Write my name in the book of life so that I will be with you in the kingdom of heaven on the day of judgment. Help me to forgive, help me to love, and help me to obey and serve you in a form of a servant forevermore for the rest of my life, I pray. Amen. Congratulations, my dear brothers and sisters. Kung tayo po ay tumanggap ng buong puso at nagtiwala, ikaw po ay ganap ng born again Christian sa mga oras na to. So this is your spiritual birth, December 4, 2020. So congratulations, welcome to the family of God. So bago po tayo mag-pray, conclusion po. The coming of Yeshua HaMashiach is very near, that all must come back to the Lordship of the begotten God. Doctrine teachings is everywhere that even the believers will be deceived, especially if the word of truth is not in them. It will be easily driven away on the last days. In the Old Testament time, the wages of sin is death.
As it says in the book of Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord Yeshua HaMashiach. So kung may mga baguhan po, sorry kung ginagamit ko yung word na baka hindi po niyo po naintindihan. Yung Yeshua HaMashiach po, yun po yung Hebrew name at original name ng ating Panginoon Diyos Anak, which is Jesus Christ of Nazareth po sa English. Amen. So, let us pray. Father God, maraming salamat sa mga kumulugad. Salamat po sa mga salita mo na amin pong napakinggan ngayon. Tulungan mo kami, Panginoon, na malakaran namin ito. Itarak mo sa pinakamalalim na parte ng aming puso at isipan. Maraming salamat, Panginoon, sa katuruan mo sa araw na ito, na minsan pa kami po'y pinanalahanan mo na nalalapit na ang iyong pagbabalik, Lord God. Lord, wala kaming kakayahan, wala kaming kapangyarihan, bagkus tulungan mo kaming lahat, Panginoon. Inaatang namin, inaalay namin ang aming buong buhay, ang aming buong pamilya, ang mga mahal namin sa buhay, saan man sila naroon, Panginoon. Ikaw po ang magpadala ng messengers mo, mga servant of God mo, Panginoon, para silang lahat ay makakilala sa iyo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Even I pray, Panginoon, na matapos na rin po ang coronavirus na aming pinagdadaanan. Let your people, Lord, I pray that you will let your people, Lord God, na malaman ang katotohanan na siyang magdadala sa kanila sa kaligtasan, Panginoon God. Let your name made known to them, Lord Jesus, masagad. Gamitin mo, Panginoon, lahat, mga servant mo, even po kaming lahat, Panginoon, gamitin mo kami, Lord God, until the end of the earth, Lord, na lahat ng mga tao mo, Lord God, mga nilalang mo dito sa mundong ibabaw, silang lahat, Lord, ay magkaroon ng relasyon, Lord God, and I rebuke any form of religious, Lord God, dahil ang mga religions na yan ay hindi po magdadala sa kanila sa katotohanan, hindi po magbibigay sa kanila ng kaligtasan, Lord God. Lord, tulungan mo kaming lahat, Panginoon, na magawa namin, magampanan namin, Lord God, yung inuutos mo sa amin, and let your people, Lord God, na mas marami pa, Panginoon God, ang madadala sa iyong paanan. Wala po kaming kakayahan, Lord God, kung wala ka po sa amin. Patuloy mo ka na gamitin, Lord God, patuloy ka na samahan, patuloy ka na magpadalang billions and legions of angels mo to capture, cancel, lahat magawain, mga sangkampo ni Satanas, lahat mga pinaplano nila na hadlangan, Lord God, yung mga ini-invest na po namin, Panginoon. Lord, mangusap ka sa bawat kaluluwa, Lord God, na siyang nakapanginig sa oras na ito, Lord God, even sa mga makikinig pa lang, Lord God, hindi po ako bagkus ikaw po ang mga usap sa kanila through your words, O Lord God, in the mighty name of Jesus. And I declare, Lord God, your word is a healing power sa may mga sakit at karamdaman. I declare the restoration of relationship. I declare restoration of businesses. I declare restoration, Lord God, of finances, Lord God, sa lahat man ninakawan, mga company sa kanyang mga disipulo. I rebuke salary reduction. I rebuke delayed salary. I rebuke spirit, Lord God, na mga company Satanas, Lord God, na nagbigay ng spiritual blindness sa bawat mahal natin, sa bawat pamilya natin, at sa mga bawat mga churches na binuksan na pinakialaman mga company Satanas, focusing, tupukin, turugin, tatari lahat mga company Satanas na yan. And we declare and decree, Panginoon, Lugad, at maraming salamat, inaangkin na po namin, Panginoon, yung kapayapaan, Lugad, yung kasaganaan, Panginoon, at yung mga pangako mo, Panginoon, inaangkin na po namin, Lugad, at we declare and decree, Lugad, na magiging COVID-free na rin po, na bago matapos, Panginoon, ang buwan na ito, Lugad, 2020, ay mapuksa na, madurog, masunog na, at maubos na ang coronavirus na ito, Panginoon. Lord, bigyan mo din po ng kapahingahan lahat mga nurses, doctors, mga frontliners, health care, Lord God, workers, Panginoon, lahat, Lord God, na nagpapagamit sa iyo. Patuloy mo sila, Lord God, na bigyan ng pananampalataya, Lord God, continue to increase their faith, Lord God, give them divine